third episode. Kalahin mo yun, meron tayong mga ganto-ganto, no? So, third episode natin dito, pag-uusapan natin ngayon, nakita niyo naman sa title, O-Plan Ayos Pagkain. So, ano bang ibig sabihin ko doon? Dito yung may meal plan or sisimulan natin siya lagi ng mababa. Hindi natin sisimulan ng, ito, ganto, ganyan, ganto, ganyan. Sobrang strict. Hindi. So, ako, itong pag nagiging ako ng weight, chinecheck ko lang yung sarili ko. Ano ba yung mga ginagawa ko? Ba't ako tumitimbang ng mataas? So, kailangan ko, parang feeling ko kailangan ko improve yung ganun sa sarili ko. So, which is, sobra sa matamis, no? Madalas ako magmatamis, mag-dessert, chocolates. Tapos, madalas din akong mag-fast food, no? Or eat out sa labas. No, dapat ano lang siya at least isa hanggang dalawang pagkain lang sa labas per week. Ang problema kasi, kunyari maisipan mo, Monday maisipan mo, merienda ako ng ganito. No, so yung potato corner, as Wednesday pang, gawin na naman, Friday, yun, tas hindi ka pa kumikilos. Yun yung nangyayari, bakit nag-gain ka ng weight. So sa akin, ang mga aayusin ko naman ngayon, so yung gagawin kong pagkain sa sarili ko is puro lutong ulam lang, no? Kumbaga, sobrang basic lang. Huwag ka lang mag-fast food, no? Pero pwede ka naman kumain, basically. Pero, ang nakasanayan ko kasi, pag nag-aayos ako, nakaya kong magbaba ng 1 kilo per week. Is ganito yung ginagawa ko talaga. So, 3 itlog sa umaga, no? So, bago ako, pwedeng kasabay siya ng kape or after ko, pag-uwi ko, after ko mag-walking, no? Ganun yung gagawin ko. So, 3 itlog. Tapos, sa lunch naman, pwede siyang chicken or fish. No? Chicken or fish. So, doon, kahit anong lutong ulam na chicken. So, sa chicken, babagsak dyan yung apretada, babagsak dyan yung tinola, basta anything, grilled chicken, basta manok, tapos, mga breast, yun, alam mo, hindi yung sobrang matatabang part. Yun yung gagawin ko ngayon, no? Yun yung lilinisin ko sa sarili ko. Kasi napansin ko parang, doon din kapag sobrang, lalo ngayon, pag 30 ka, kailangan minamaster mo na. Hindi ako naniniwala siguro pag pinalaki ko si Julian, parang, okay lang yan, bata ka pa. Parang hindi siya ganun. Pag matanda ka ba, doon ka palang mag-aayos? Gets nyo? Parang doon ka palang ba mag-aaral? Paano kung hindi na? Paano kung hindi na siya pumasok sa system mo kung paano? Kasi ako parang, hindi, mag-ayos ka na. Parang hindi ako na training Hindi nyo nga ako tinraining Diba? Parang ganun ba? So, ako parang feeling ko, hindi naman sa i-deprive mo yung bata, no? Siyempre, hayaan mo din siya. Pero at least, meron siyang foundation ng knowledge kung paano yung tamang pagkain. Masama ba to? Ma-distinguish niya lang kung masama o hindi. Kasi parang tayo mga Pinoy, nasanay lang tayo, puro taba yan, masama yan. Parang ganun lang, yun na yung pinaka-baseline information. Well, for my case, no? Parang, taba yan, masama yan, ganyan. Pero kapag ganito na parang may format, parang feeling ko yung mga sinasabi ko dito, parang kung maririnig man to ng mismong anak ko, no, yung parang yun ay sinasabi ko dito na parang ito yung information din na gusto kong makuha niya, kaya ginagawa ko rin to. Kumbaga, hindi lang to para sa akin. Kasi ito talaga documentation lang to pag naliligaw na ako Bonus na lang siguro kung mayroong ligaw din sa inyo, syempre, 'di ba? Kung may ligaw sa inyo or parang gusto nyong self-check na parang, itong department na to parang may punto yung sinasabi niya. Oo nga ako, hindi ko na-check yung sarili ko So parang ganun lang siya Parang tulungan lang din ba? No? So, yun. More on chicken and fish ang gagawin ko ngayon. So, start na ako. Wala na akong fast food. Wala na akong chocolates. So, good luck kay Julia. Siya uubos ng mga tsokolate dito. Pero, chocolates, wala na. Fast food, wala na. Tapos ang breakfast ko, 3 itlog. 3 itlog. Sa lunch, ano lang yun boiled egg. Tapos, medyo strict na ako ngayon siguro. Para makita natin improvement sa balat natin, sa katawan natin, no? So, 3 itlog sa umaga, boiled egg yun. Tapos, hindi ko kinakain yung dilaw. Kasi pag madami yun, masama din yun So, yung 3 boiled egg, puti lang lahat yun sa umaga, sabay ng kape or after ko umuwi. Papakita ko sa inyo to. Kaya din ako sabi ko parang mas maganda talaga tong i-shoot nang nandito sa bahay. Anyway, 3 itlog sa umaga,
Tapos, ang lunch ko naman nun is either chicken or fish. Mostly ganun. Siguro kung magpo-pork, um, sinigang, ganun. Siguro mga once lang ako magpo-pork. Kasi mas mabilis ka talaga magbababa ng weight kapag chicken and fish yung mga ano mo. Beef din, pwede rin yung beef. No? So, yun dyan napapasok yung mga, siguro kalderetang baka, ganun. Kung gusto mo ng beef nilaga, ganun. So, di pa rin siya deprive. Parang normal ka na Pilipino na yun yung kinakain mo, di ba? Papasok lang siguro yung deprivation, siguro sa kanin, na isip niya, ay, ganyan. Parang normal lang naman. Hindi. Yung kanin, nagsisimula na din ako hindi ko siguro titimbangin. Tantsahan lang. Kasi kabisado ko na eh. Pero kung kayo gusto nyo i-strict, pwede kayo mag-start sa 150 grams ng rice, no? Start kayo 150 grams ng rice kapag kakain kayo. Okay ka na doon, pare. Maniwala ka sa akin, 150. Ako siguro, kabisado ko na kasi itsura ng 100 grams eh. 100 grams ng kanin, ayos na ako dyan. So, ganun gagawin ko. Tatantsayin ko yung 100 grams. Hindi na para, alam mo yun, mag-manual ulit. Kasi pag kabisado mo na itsura, pwedeng kulang, pwedeng sumobra, pero konti lang. Hindi naman siya super strict. Hindi ko na kailangan mag-super strict. So, yun yung lunch ko. So, kung i-imagine mo, 100 grams ng kanin, tas pag lunch may 3 boiled egg ulit ako, kulay puti lang doon. Tas yung gilid nun, kunyari, air-fried na chicken, lalagyan natin ng something na gulay sa gilid. Basta ganun, makikita nyo naman yun. So, dinner, ganun din, chicken or fish. Kunyari, nag-chicken ka sa tangali, o fish naman sa gabi. So, ganun yung ipapagawa ko sa helper namin dito, no? So, yun yung parang gagawin ko na plan sa pagkain. Tapos, magisimula na din akong hindi kumain after 8 p.m. So, kung nagkaka-interest ka at parang feeling mo gusto mo itong gawin, sabayan mo din ako dito, di ba? Bakit hindi? Kung feeling mo gusto mong, kasi ang dami ko pang balak, ito yung simula lang eh. Alam mo yun, tapos after nito gagawa na tayo ng mga bagay na malulupit. Like, syempre, condition ka na. Yun yung number 1 eh. Yun yung number 1. Condition ka na. So, after that, condition ka na, sabi natin, 1 month ka na nagja-jog, balik na yung katawan mo. Ang sarap na mag-trip. Pwede ka mamundok. Imagine mo condition ka, okay ka, kaya maglakad ng matagal, okay yung health mo, 'di ba, na physical fitness mo. Tapos parang ayayin ka ng tropa, tara hiking tayo. Ready ka ba? Kasi dati naranasan ko, nag-hiking ako parang ganito yung sistema ko. 2023, unhealthy ako kumain, puyat ako, puro trabaho ako. Tapos niyaya ko hiking. Pero gusto kong trip yun. Putik. Naalala ko, para akong pilay pag uwi. Kasi yung, 'di ba, papunta pa lang, sumasakit na. Tapos nung nauwi ko pa naman siya, pero alam ko parang may something na nung nasa van na kami pa uwi. Parang sakit na talaga niya sobra. Hindi ko makakalimutan yung pain na yun. Tapos nakauwi na. Tulog. Kinabukasan, para akong pilay. Sobrang sore yung muscles. Kasi nga hindi siya sanayin. Kaya parang naalala ko nung pauwi, parang may something na akong, uncomfortable. 'Di ba? So, unlike nung parang iba na parang wala lang silang naramdaman kinabukasan. Parang pagod, ramdam mo yung pagod. Syempre makit kang bundok eh. Pero hindi ganoon ka, alam mo yun, na-enjoy mo siya. Ako hindi eh, parang pain talaga yung naaalala ko pag parang ayoko na umulit yan. Parang ganung level. So, yun, again, ganun lang yung pagkain. Basically, tanggalin mo lang yung mga sobra, no? Yung mga sobrang unhealthy, no? Hindi naman lahat naman unhealthy. Kanin nga unhealthy yan eh. Basta lahat ng sobra, 'di ba? Lahat ng sobra. Yung kanin unhealthy yan. Basta lahat yan, actually lahat sila healthy eh. Gets paano ba? Tama ba? Or lahat unhealthy pag sobra. 'Di ba? Ibig sabihin, kumbaga, hindi naman masama talaga magtsokolate. Kung minsanan lang, moderation lang. Hindi naman masama magkanin eh, kung tama lang yung serving mo. So, lahat. Yun. So, again, kaya ako ito ginagawa kasi gusto kong i-improve yung sarili ko. Gusto kong makita yung best version na pwedeng magawa ng isang Jow and magawa nyo din. Kasi naniniwala ko na kung anong form natin ngayon, kahit ikaw nanonood, man, kahit sa'yo mong may abs ka na yun or okay ka talaga kung meron mang nanonood na gano'n sa akin, hindi pa yan yun. Sa physical, no? Okay, sige, sa physical fitness, ayan na yung form mo. Pero sa ibang department pa, hindi pa natin perfect lahat. So,
Kaya naman everyday we improve, di ba? Ang problema, kapag yung sistema mo palubog, hindi ka nag-i-improve. Di ba? Pwedeng kung ano yung ginagawa mo, nag-i-improve ka sa isa, pero yung dalawa lumalagapak. So, maganda kung lahat umaangat, di ba? So, hindi yun mabilis na process, hindi yun overnight success. So, it's a long process. Kaya, ito, masaya lang ako na dinadocument ko itong journey na to kasi ang dami ko naiisip. Na eventually, pag fit na ako, mag-enroll na ako ng boxing. Alam mo yun? Kasi parang nasanay na ako na dati, mag-isimula ako mag-gym. Okay, bilin mo lahat. Bilin mo lahat ng supplements. Creatine, protein powder, ano pa isa, 3 yun eh. BCAA, yan 3 yan. Bilin mo, sabay, hindi mo pa nabibuild talaga yung consistency. So, or hindi consistency, mahaba yun eh. Hindi mo pa nabibuild yung foundation ng system. So, ganun ka-importante yung sistema. No? I-disiplina mo muna yung sarili mo sa mga bagay-bagay. Tapos, kung gusto mo na ng boost ng help ng mga supplements or gusto mo na ng, kunyari, mag-boxing ka na, mag-i-invest ka ng gloves, bibili ka ng hand wraps, bibili ka ng boxing shoes, diba? So, i-build mo muna. I-make sure mo muna sa sarili mo bago ka gumastos. Make sure mo muna na, okay, ready ako dito. Para at least, simula pa lang, reward mo na yun. May ginugol ka na, hindi, ayusin ko man yung sistema ko. Kasi kahit anong supplement mo, di ba, tama ba? Kahit anong supplements mo, bumili ka ng supplements, bumili ka ng equipments, pero yung tulog mo hindi maayos. Yung commitment mo, hindi ka pa sure. Sige, meron, no? Merong dagdag commitment kapag bumili ka na ng mga equipments or supplements. Kasi, gumastos na ako, bla bla bla. Tama naman yun. Ang problema, mabibigla ka pa. Mag-a-adjust ka pa. So parang, oops, tsaka pala ako titigil ng kain na madami. Kasi kahit naman nag-enroll ka ng boxing gym, kung di maayos yung kain mo, hindi ka lalakas. Hindi maayos tulog mo, hindi ka lalakas. So, I mean, kung yung goal mo talaga is maging malupit, self-discipline, sobrang importante yan para sa kahabaan ng journey. So, ayun lang ang tungkol sa pagkain. Hindi ko napapahabain tong episode na to. Napakasimple lang. Oplan, ayos pagkain. Conclusion lang neto, sa umaga ang kakainin ko is 3 itlog tsaka yung kape ko, yung puti lang nun. And then lunch, chicken or fish kung ano mang whatever, kung ito ba ngayon o Tuesday ganito, sa Wednesday ganito, diskarte ko na yun. Tapos dinner, basta dapat last na kain ko is 8 p.m. Whatever, kung 6 p.m. ako kumain o 7 p.m. Ang saya ng ganito, no, yung ini-explain ko siya, parang nakakaya kapag nakita niyo ako nag-upload, walang nangyayari sa katawan ko. Siguro, kung ngayon, siguro, June ngayon, nakakaya kung June, July, August, September, October. Sabihin natin 4 months, no? Nakakaya naman kung pagdating ng October, nag-upload ako, tas nakakaya ako. Parang, anong ginawa mo, Joe? Ba't parang laki parang ng tiyan mo? Yung mga nakakita sa akin, mga nakakilala sa akin, ba't kaya laki ng tiyan mo? Ba't pataba ka? So parang, niloloko ko lang yung sarili ko. Kaya, iba-iba talaga yung trip ng tao eh. Trip ng tao sa iba, ayaw mo sabihin yung plano mo. Yung sarili mo lang kasi, ida-down ka nila dyan, ganyan. Yung resulta, hindi mo makukuha. Ako hindi. Hindi talaga ako eh. Parang gusto ko siyang sabihin ng sabihin. 'Di ba kaya contradict 'yun sa sinasabi nila na pag sinabi mo law of attraction. Pero kaya 'di ba dapat sasabihin mo nga para ma-attract mo siya. Yung iba naman, mo sabihin basta sabihin mo na lang pag andyan yung resulta. Okay. Pwede rin naman 'yun, pero I mean, respect ko both ways. Pero ako, ito yung linya ko. Parang gusto kong sinasabi siya. Kasi ito, ang laki nito na tama. Sobrang tama to kung nagvi-video ka. Kasi wala ka pang resulta. Sinasabi mo ni. 'Di ba? Sabi mo, year nung 2026, sinabi ko to. Tapos 2029 na ngayon, ito na yung resulta, ito na yung mga achievements mo, ito na yung mga nagawa mo, ito na yung what. So, ang galing lang nun, 'di ba? So, na-excite ako doon kasi ito na mismo yung video na mag-prove na parang, shit, pagod na ako. Pagod na ako na magmukhang tanga. Pagod na ako na lagi kong kinakain yung sinasabi ko. It's time for me to commit. So, ito na yun. Okay?
So, yun lang para dito sa episode na tong Oplan Ayos Pagkain. Excited ako kasi dito, siguro baka i-vlog ko din kapag nagugutom ako. Kunyari, alas 12 ng, di naman, mga 10 p.m., 11 p.m. ng gabi, bablog ko siguro kung, nagugutom ako, ganyan-ganyan. Tsaka yung promise ko sa inyo na yung sa vape, ipapakita ko rin yun. Kung napanood nyo yung episode 1, yung sinabi kong babalagbagin ko, hintayin nyo yung mga episode na yan. Ito lang kasi naisip ko ngayon. Excited ako. Hindi ko alam kung paano ko siya execute, pero hanggang dito na lang. Kita-kits tayo sa episode 4. Alam nyo na yan, ang upload natin every 6 a.m. Okay? Pang pa-motivate natin sa umaga o parang masarap pakinggan pag umaga na motivated ka agad. Shoutouts to Dwayne Dulay sa pag-comment dun sa isang episode natin. Maraming salamat. Yan si Dwayne Dulay lagi ang nanonood simula dati pa ng mga vlog kong kung ano-ano. Tropa kong malupit yan. Shoutout sa'yo, Dwayne. No? Shoutout sa'yo. Maraming salamat. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Kung may trip kayo, comment dyan. May gusto kayo pagawa, pwede naman din. No? Maraming salamat. Jawa Underground Limited.